Hindi yan forever, hindi pang habang buhay na maghihirap kayo. May chance na makalaya kayo dyan sa mga negative circumstances na yan. Matatapos din ito and you will be free. Makakita rin kayo ng progress ng pag-usad sa buhay nyo. So you just have to persist, guys. And this is an energy of success as well. So basta mag-persist lang kayo, i-mind nyo to sa comment section. Mind success, mind tagumpay, mind victory. Again, basta i-focus nyo ang attention nyo dun sa positive and mangyayari din siya sa inyong 3D. Alright? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is full moon kapalaran para ngayong September to October para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Virgo. Ito yung energy ng moon, mga kapixie. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Virgo. Ito. So, Virgo, guys, kayo ay na-represent ng King of Cups, King of Pens sa ating spread. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapixie, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Yung full moon ngayong September, guys, ay sa September 29. Tapos yung full moon naman sa October ay sa October 28. So, ang reading na to, mga kapixie, ay para sa period na yan, guys. Ang pangalan ng ating full moon ngayong September ay Corn Moon or Harvest Moon, mga kapixie. So, eto, guys, nakikita natin na this is a very positive energy, no? Yung nakikita lang natin na negative sa spread na to is yung mga disappointments, mga kapixie. For some of you, unahin natin yung negative, ha? For some of you, guys, maaring nadi-disappoint kayo, na-frustrate kayo sa current reality nyo, sa current circumstance na nangyayari sa'yo right now, especially kung mga negative yung na-experience mo right now. That's where the frustration comes in. Yung iba sa inyo, nararamdaman ko yung pagiging masipag at pagtsatsaga nyo sa buhay, pero for some of you, parang feeling nyo walang nangyayari sa buhay nyo, but nandun pa rin yung energy na kahit na naghihirap, kahit na negative yung nangyayari, kahit na may mga pagsubok, you still keep on moving, mga kapigsi. And yun naman talaga yung dapat na attitude na ino-observe natin, ginagawa natin, mga kapigsi, kasi mababago din naman yung circumstances mo basta nagbago din yung pattern of thoughts mo. For some of you, guys, it's time to let go, no? Parang you're being advised to let go of your past circumstances para hindi ka na mahirapan, kasi yung iba sa inyo may mga attachment pa kayo, guys, no? Sa mga negative na nangyari sa buhay nyo. So, you have to learn to let them go. Kailangan magkaroon ng forgiveness, acceptance, ganyan. Accept nyo na nangyari na yung sa buhay nyo, wala na kayong magagawa but to accept that. And forgive, especially kung meron tao na nanakit sa'yo or naging dahilan ng sadness mo or kalungkutan mo. And then, move on, mga kapix. You have to forget, no? Forgive, forget, and then move on, knowing and understanding na everything is changeable and malleable. Pwede mabago yung takbo ng buhay nyo, basta mabago din yung pattern of thoughts nyo, mga kapiksi. So, yun lang. At saka yung iba sa nyo, parang I'm sensing na medyo pagod na kayo sa mga pakikibaka. Yan. Medyo yung iba medyo pagod sa pakikibaka, pero yun nga, yung iba parang walang choice but to keep on moving, mga kapiksi. So, wag nyo masyadong titigan, no, yung mga negative na circumstances. Again, let them go and move forward. Tell yourself na from now on, magiging okay na ako. From now on, magiging okay na yung takbo ng buhay ko. I am in control. I am in charge of my life. Whatever I say, yun yung mangyayari sa buhay ko. And then, affirm always sa mga positive na mga desires nyo para yun yung mag-manifest sa inyong 3D. Alright?
Okay. For some of you naman, sa good side mga kapiksi, no, yung iba sa inyo guys, maaaring may mga balita, news, no, na dumating sa inyo. This is something that you've been planning, parang meron kayong pinaplano. Angel number 111, guys, i-check nyo yan. Mga bagong pagbabago ito, mga bagong simula, something na very, parang nag-reignite or nag-ignite ng fire sa puso nyo. Pag sinabing fire, parang nag-aalab yung puso nyo, no? This is something that you're very passionate about. Pwedeng hobby mo, pwedeng craft mo, pwedeng skill mo na very talented ka. Let's say, for example, magaling kang gumawa ng banig or magaling kang manahe or magaling kang luto or whatever, kung ano yung craft mo, yung hobby mo, kung saan ka magaling, ganyan, okay? Parang nakikita natin na ini-enhance mo siya, ine-explore mo yung possibilities, tas parang ini-integrate mo din yung technology, di ba? Para magamit mo yung skill mo and mapalago siya, parang lumawak yung maaabot ba, ganyan, expand, ganyan, para makarating sa ibang tao, ganyan, and parang magagamit mo siya para mag-explore, mag-expand, lumago, no, yung iyong kabuhayan mga kapiksi. So maraming opportunities yung maaring dumating sa'yo, new beginnings ito mga kapiksi, mga bagong simula, no? And there are a lot of opportunities na ipagkakalob sa'yo sa universe. Parang sinasabi ni universe na, ito yung mga opportunities mo, alin dito yung gusto mo, kung ano yung gusto mo, work on natin, pagkakalob natin yan sa'yo, okay? So ganun, parang sinasabi ni universe, your wish is my command, mamili ka dito, ano yung gusto mo, and then we'll make it happen para sa iyo, okay? So may ganon. But of course guys, kapag dumadating yung mga opportunities, magandang senyales ito na unti-unting nawawala yung mga blocks, no? So you have to let go yung mga frustrations, kasi mga frustrations, disappointments, negative emotions, nagsisilbing block yan mga kapiksi. Pag sinabing block, balakid, no? Nagsisilbing balakid yan sa maginhawang buhay, asensadong pamumuhay. So you have to let them go para pumasok itong mga opportunities na to. And the universe is shielding to yung mga kapiksi. For some of you, maaaring may mga travel na maganap kayo. If you're planning for travel, pwedeng business travel, pwedeng travel for leisure mga kapiksi. Yung iba, I'm sensing na parang naghahanap kayo ng some kind of shortcut to success, or shortcut na parang daan, no? Parang you're finding your path, your way, kung paano nyo i-implement siguro yung mga bagay na gusto nyo. So parang nag-research kayo, nag-explore kayo kung paano nyo ma-explore itong mga bagay na gusto nyong gawin sa buhay nyo. So research lang ng research guys, napakaraming mga sagot right now, easily available na yung mga resources sa'yo. So hanapin mo kung ano yung para sa'yo talaga and i-explore mo siya, okay? And then itong mga opportunities na to guys, you will be emotionally happy, no? Medyo mas magiging masaya ka ngayong September to October kesa sa ng mga nakaraan na I don't know, buwan or linggo. Parang mas magiging magaan, but yung iba sa inyo kasi guys, kayo yung nagpapahirap sa sarili nyo, no? Papakita ko sa inyo, kayo yung nagpapahirap sa sarili nyo, pero you're trying to save yourself, no? Kumbaga, ito yung mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo, pero ang focus ng attention mo nasa negative. Nakikita nyo ba? Kasi kung mapapansin mo yung kanyang ulo, yung ulo niya, yung mata niya nakatuon dito sa mga cups na puro dugo, no? These are your negative emotions, pero meron pang positive emotion, positive na opportunities dito. Ito yung natitake for granted mo because nakafocus yung attention mo dito, okay? So whatever you focus on manifests mga kapiksi. And kapag ka nakafocus yung attention mo sa negative, definitely negative yung may experience mo. So sayang naman yung mga magagandang opportunities na to mga kapiksi kung hindi mo ma-experience dahil nakafocus yung iyong attention sa negative. So make sure na i-divert mo siya sa positive para talagang
ma-experience mo yung positive. I hope na naintindihan nyo yan, and I hope that makes sense. Comment down below guys if naintindihan nyo. So, if naintindihan nyo, i-comment nyo sa baba. From now on, focus na ako sa positive. Okay, so i-comment nyo sa baba. From now on, simula ngayon, focus na ako sa positive. Para talagang yung positive yung ma-experience nyo, hindi yung negative mga kapiksi. May mga toxicities na maaari kayong na-experience or na-experience until now. Pwede nyo pa rin siyang ma-experience ngayong September to October, pero parang papalayo na kayo dito sa energy na to. Ibig sabihin, this may be coming to an end, especially kung may mga taong nagpapahirap sa'yo. Kasi yung iba sa inyo parang nakatali. I'm sensing na parang nakatali kayo, you're tied. Pag sinabing nakatali, parang wala kayong choice, wala kayong option kundi sumunod sa kanila. Especially, let's say for example, may nangangamuhan kayo, may amo kayo, tas toxic yung amo nyo, pero wala kayong choice kasi sila yung nagpapasahod sa inyo and contract bound kayo. Ibig sabihin may kontrata kayong pinirmahan and wala kayong choice kundi gawin o yung mga obligasyon nyo sa kanila. But sooner or later makakalaya din kayo mga kapiksi, kasi itong sword na to nakikita nyo, parang yan yung pag-asa na yan yung magpuputol ng attachment mo sa mga toxicities na to. So matatapos din ito mga kapiksi. Ibig sabihin yan, hindi yan forever, hindi pang habang buhay na maghihirap kayo. May chance na makalaya kayo dyan sa mga negative circumstances na yan. Matatapos din ito and you will be free. Makakita rin kayo ng progress ng pag-usad sa buhay nyo. So you just have to persist guys, and this is an energy of success as well. So basta mag-persist lang kayo. I-mind nyo to sa comment section. Mind success, mind tagumpay, mind victory. Again, basta i-focus nyo ang attention nyo dun sa positive, and mangyayari din siya sa inyong 3D. Alright? Okay, so comment down below Virgo if nakaresonate kayo dyan sa messages para sa inyo. Tingnan natin yung additional mensahe sa inyo Virgo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course kapiksi, sobrang ganda talaga niyan, and magbibigay din ako ng free 1 pampaswerte subliminal until September 30 sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Guys, sobrang ganda ng message. Sobrang swak na swak sa inyo yung message for you. Close up natin. Nothing will come of this situation. Walang mangyayari dito sa sitwasyon na to mga kapiksi kapag ka nag-focus kayo dito sa negative, no? Bubunutin ko na naman ito guys, kasi ito yung nag-iisang negative energy na lumabas kanina. And sabi ko nga sa inyo, kung ifo-focus nyo yung patuloy na nakafocus yung attention nyo dito sa mga negative na emotions na to, walang mangyayari sa buhay nyo. So you have to learn to let them go. Again, yun yung pinaka sentro ng mensahe sa inyo guys, no? Learn to let go, move on, move forward, accept the situation, and wag yung sayangan yung buhay nyo dahil lang sa kakamukmok, kaka-complain, ganyan. Sayang yung buhay mga kapiksi. Okay? Attune to the moon mga kapiksi. I trust in my highest good. Nagtitiwala ako sa sarili ko. Nagtitiwala ako na malalampasan ko lahat ng pagsubok. Nagtitiwala ako na magiging ma-okay ang lahat para sa akin. Okay? So tell that to yourself. Sabihin nyo yan sa sarili nyo mga kapiksi, no? Para gumaan, you have to help yourself mga kapiksi. Kailangan nyo tulungan yung sarili nyo para tulungan kayo ng universe na gumaan yung buhay nyo. Kayo yung unang
magsasalba. Kayo yung una magsisave sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? The chances of something are diminishing. Ito yung mga sinasabi natin na matatapos din yung mga toxicities nyo, yung mga experience, yung mga negative na experiences nyo. So, everything is changeable and malleable, guys. Lahat pwedeng mabago, lahat pwedeng matapos, di ba? May mga endings and new beginnings. So, you have to embrace yung mga new beginnings, no? Sa inyong buhay. You have to make room. Kailangan bigyan nyo sila ng space. Itong mga new beginnings na to. Paano to magkakaroon ng space sa buhay mo kung hindi mo i-let go yung mga negative circumstances, diba? So, kailangan alisin mo yung mga nega sa buhay mo para mabigyan ng space yung mga magagandang simula sa buhay mo, kapiksi. Something better may be around the corner. O, diba? Sobrang ganda. Something better may be around the corner. Pero hindi nyo siya napapansin. Sabi ko nga, diba? Hindi nyo napapansin itong mga positive. Hindi nyo napapansin ito. Ito yung something maybe around the corner. Hindi nyo siya napapansin kasi yung focus ng attention nyo nandito. No? So, sayang naman mga kapiksi. Huwag nyong sayangin dahil lang sa mga negative nyo. Believe that you will get what you need and surrender to the divine. Magtiwala lang kayo, guys, no? Sa divine, sa taas, sa creator. Trust the universe, trust the process. Trust yourself. Wag magmadali. It takes time, especially if you have a lot of negative stories. Kung positive kayo, walang problema, no? Madali lang. Pero kung if you are somebody na maraming negative stories, maraming hanash sa buhay, talagang you have to overcome those blocks bago kayo makakita ng full manifestation ng buhay. But it's not impossible. Kailangan nyo lang magtiyaga, mag-persist, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo, if this is something that you understand. Sayang yung message, sana maintindihan nyo. And ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Pick a card version, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito rin yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.